Video nakita. Yes. Yung quick reaction po sa zona ng Pangulo. Yung first part, no, medyo nakukulangan ako, no. Tama naman na sinabi na niya na palapit na ang pag-file ng kaso sa dating speaker. Pero yung pagsabi niya ng meron siya sinabi doon na masakit man, ano ba yung eksakto sinabi? Sa kanya, Oo. pero hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya, siya ay pangulo. Yes, but ang problema ko doon is yung pagsabi ng masakit sa kanya, ano iisipin nung ibang, I hope they don't get affected na, paano ba yan, sinasaktan natin yung Pangulo. Diba? Sana hindi sila maapektuhan. Kung ako, total, yun naman yun eh. Sinabi na ng ombudsman na papailan ng kaso. Kung ako yon, mas maganda kung sinabi niya na dahil lumabas na yung former speaker may kasalanan, kahit pinsan ko yan, dapat lahat, the full force of the law must be done to him. Dapat yun ang sinabi niya eh. Kung ano yung nararapat na parusa, kahit pinsan ko yan, dapat gawin sa kanya at walang exempted. No? Number one yon. Number two, total, nahandyan na, hinahanap na lang yung mas maraming ebidensya. Dapat nanawagan siya doon sa mga sa executive branch, government agencies under him na sabihin, ngayon, inuutusan ko lahat ng mga sangay ng gobyerno na may alam sa katiwalian na ginawa ni former speaker, tumulong kayo at ilabas yung ebidensya dahil sinasabi ko, hindi ko siya proproteksyonan. At dapat siyang managot. Dapat ganun eh. Ito medyo kapos eh. But Kong, do you consider this as a public declaration of the end of the alliance between the President and the former Speaker? Kasi dati talaga naman silang close allies. I don't know. I don't look at it that way. For me, it's accountability about anything else eh. About accountability about anything else. And accountability for everyone. No? So, kaya doon, sa part na yun, nakulangan na. Sir, would you say that the way it was said by the President, playing safe pa rin po ba yung pagkakasabi? Yung portion Hindi ko alam eh. I cannot read in between the lines. Ang masasabi ko lang, di ba, bakit ganon? Ano ibig sabihin nung masakit? O, di ba? I mean, Sir, but could you say that yung parts na yun could have definitely been improved? Yung wording? yes, and it not could have. They should have concentrated on that part because if you will look at the Pulse Asia survey, 30% of 29 point something, 29.8, ang gustong marinig yon, di ba? So they should have come out stronger. Tsaka talagang sinabi na kahit pinsan ko yan, dapat panagutan niya kung ano yung nararapat sa kanya. Number two, yung lahat ng ahensya ng gobyerno, dapat tumulong na magbigay ng ebidensya. Di ba mas maliwanag yun? Ito, di ba? Ano gusto mo bang saktan yung presidente? Nasasaktan na nga, dadamihan mo ba yung ipapile na kaso dahil mas masasaktan? So doon medyo kulang. Ang pinakagusto ko naman part is yung doon sa yung sa manlulupig di ba sisir. Talagang yun, Kasi the other parts naman, assuming it's all true, wala naman tayong pagtatalunan doon di ba? Hindi ko maalam kung yung actual data ng ibang mga departments, no? So, yun. Sinabi nyo na yung kumaga, hindi masyadong malakas yung pagkakasabi ng Pangulo doon sa pagkaka-aspire ng office. Are you implying po ba na sinabi niya lang po yun because that's what the public wants to hear? No, I'm not saying that. I'm just saying if I did the speech, then or if I was the one who were to deliver the speech, yun ang gagawin ko. 'Di ba? Para maliwanag na talagang seryoso. Actually, wala siyang bigat talaga yun. I mean, kulang. Pero kung anong reaction mo? Kasi very similar siya sa suggestion mo kanina na he should start with the flood control. Hindi, tama siya doon. Pero he should have come out stronger. Ano dapat yung choice of word? Hindi, yun. Sinasabi ko lahat, pinsan ko man yan, dapat panagutin ng todo-todo. Hindi siya dapat, dapat imbestigahan nyo ng masinsinan. At sinasabihan ko lahat ng sangay ng executive branch na kung ano man pa yung maitutulong nyo at hawak nyong ebidensya laban sa kanya, ibigay nyo sa ombudsman. At ibigay nyo lahat ng ebidensya. Dapat gano'n.